Dear listeners, si Miss CJ po ito. Kamusta po kayo? Naway nasa maayos na kalagayan ng bawat isa sa inyo sa araw na ito. Excited na naman akong samahan kayo sa inyong mga ginagawa habang kinakwentuhan kayo. Dahil ang baon ko ngayon ay isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig na magpapakilig at mag inspire sa bawat isa sa atin. Ang kwento ni Valerius at ni Odette na pinamagatang ang babaeng inakalang bayaran. Ang kwentong isinulat ng mahal nating si Claxine. Ang bawat segundong lumilipas ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ni Odette. Hawak niyang reseta ng gamot ng kapatid niyang si Jojo. 5 milyong piso. Yun ang halaga na kailangan niya para sa operasyon at gamutan sa loob ng 1 taon. Isang halagang hindi kayang ibigay ng pagtitinda ng kwek-kwek sa tapat ng subdibisyon. Kaya naman narito siya ngayon, nakatayo sa harap ng isang napakalaking pintong gawa sa mahogany, sa loob ng isang tila galing sa pelikulang mansyon dahil sa sobrang laki at ganda nito. Hindi maipagkakaila na mayaman ang nakatira rito. Kaya mo to, Odette. Para kay Jojo. Isang gabi lang. Isang gabi lang tapos na. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang suot niyang pulang silk na nightgown na binili niya pa sa ukay-ukay na halatang mukhang mamahalin naman sa malayo. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang silid na malaki pa sa buong bahay nila. Amoy ang mamahaling pabango at medyas na hindi nalabhan. Muntik na siyang masuka dahil sa nakakahilong amoy. Napakunot noo si Odette. Sa gitna ng kama, nakahiga ang isang lalaki. Nakasuot ito ng kupas na sando at boxer shorts na may butas pa sa gilid. Ang buhok nito ay mukhang hindi nasuklay ng 1 linggo. Eto ba ang kliyente niya? Ang lalaking nagbayad ng 5 milyon para sa isang gabi? Ah, excuse me? Tawag ni Odette. Hindi gumalaw ang lalaki. Humihilik lang ito ng malakas. Odette blinked dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Hoy! Tambay! Gising! Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang mga mata. Valerius. Yon ang pangalang ibinigay sa kanya ng handler. Tiningnan siya ni Valerius mula ulo hanggang paa. Walang emosyon, walang pagnanasa, wala ring paghanga. Tiningnan siya nito na parang wala lang. Medyo galit dahil inistorbo ni Edeth ang tulog nito. Hmm, medyo maaga ka. Paus na wika ni Valerio sabay kamot sa kanyang tiyan. Sabi ko 9:00. 8:00 pa lang ah. Nakakagambala ka sa beauty sleep ko. Napanganga si Odette. Excuse me? Bayad na ako, no? At hindi ako nagmamadali, kailangan ko lang matapos to agad para makauwi na ako. Tumayo si Valerius at nag-inat. Napatingin si Odette sa dibdib nito. May tato na mukhang itim na rosas na medyo malabo na. Napalunok si Odette. Eto na ba ang kukuha ng puri niya? Tanong niya sa sarili. Sige, sige. Sabi ni Valerius habang kinukuskus ang mata. Magubad ka na dyan. Gawin mo nang dapat mong gawin. Nakakapagod maging mayaman eh. Nagulat si Odette sa kawalanganan ng lalaki. Anong nangyari sa mga hot and spicy nights na nasa libro? Dahil sa kadesperadahan at pride, inalis ni Odette ang kanyang robe. Tumayo siya roon, hubad at nakangiti ng mapang-akit, gaya ng pinanood niya sa mga tutorials sa YouTube. Nag-post siya na parang modelo. Ano, Valerius, hindi mo ba ako titingnan? Hamon ni Odette. Tumingin si Valerius sa kanya. Isang segundong tinitigan siya nito. Tapos ay humikab. Pwede ba?
Huwag ka masyadong maingay. Masakit ang ulo ko sa inuman kagabi. Humiga ka na lang sa tabi ko. Huwag mo na akong gagalawin ha. Kausapin mo na lang ang pader kung bored ka. At sa isang iglap, tumalikod si Valerios, niyakap ang unan at muling humilik. Nanlaki ang mga mata ni Odette. Pakiramdam niya ay 10 beses siyang sinampal ng kahihiyan. Hoy! Lalaki ka! Sigaw ni Odette sabay kalabit sa balikat nito. Bastos na to. Binayaran mo ko tapos tutulugan mo lang ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Anong tingin mo sa akin? Pangit? Ha? Hindi man lang kumibo si Valerius. Ang tanging sagot niya ay ang tunog ng kanyang mahimbing na paghinga. Naiwan si Odette na nakatayo sa gitna ng kwarto, hubot-hubad na may hawak na unan at nag-aalab ang galit. Ang buong akala niya ay magiging biktima siya ng isang marahas na gabi. Pero ang totoo, biktima siya ng matinding insulto sa puri niya. Siya si Odette, isang probinsyana na lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. May kapatid siyang may sakit, si Jojo. Dahil sa sakit nito na nangangailangan ng malaking halagang pera, heto siya ngayon. Pero ang inaasahan niya na marahas at mainit na gabi ay nauwi sa wala. Dahil ang lalaking bumili sa kanya ay natutulog ngayon habang nakanganga pa. Pakiramdam ni Odette ay naiinsulto. Ang ganda niya. Ah, ganun ah. Bulong ni Odette habang tinitingnan ang natutulog na lalaki. Akala mo siguro hahayaan lang kita no? Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ng gabing to. Kahit hindi mo man lang ako tiningnan ng matagal. Kinuha ni Odette ang marker na nakita niya sa bedside table. Sinimulan niyang drawingan ang mukha ng lalaki nang nakakatawa pa ay hindi man lang ito nagising. Matapos niyang punuin ang drawing ang mukha nito, muli siyang nagsuot ng robe at umalis na roon. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang pera na ibinayad nito. Sana'y hindi na muling magtagpo ang landas nila dahil baka sa susunod ay hindi lang ito ang magawa niya. Paglabas ni Odette sa mansyon, bitbit niya ang tseke na halos yupi na sa higpit ng pagkakahawak niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Gusto niyang suntukin ng pader. 5 milyon. Yun ang halaga ng puri niya. Pero ang kapalit ay isang gabi na puro hilik ang narinig niya kay Valerius. Nakakainis, nakakabuisit. Sigaw niya sa gitna ng kalsada kahit 3:00 na ng madaling araw. Mabilis siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa may kanto lamang. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment ay may makitid na iskinita. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng alak at sigarilyo. Pagbukas pa lang niya ng pinto, isang bote ng basag na beer ang tumalsik sa pader, ilang pulgada lang mula sa mukha niya. Saan ka galing ha? Babae ka? Si Bricks. Ang boyfriend niyang walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera niya at maging pabigat. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Namumula ang mga mata at halatang lasing na lasing. Bricks, umalis ka rito. Pagod ako ngayon. Mahinahong sagot ni Odette kahit na nanginginig ng buong katawan niya sa takot at galit. Pagod? O baka naman galing ka sa ibang lalaki? Amoy mayaman ka. Anong pabango yan? Saan mo ninakaw yan? Lumapit si Bricks at hinablot ang braso ni Odette. Bitawan mo ko! Sigaw ni Odette, pilit na kumakawala. Wala kang pakialam kung saan ako galing. Hindi mo ako pag-aari. Hindi mo ako pag-aari. Tumawa ng mapakla si Bricks at itinulak si Odette sa sofa. Ako ang boyfriend mo. Lahat ng ginagawa mo, dapat alam ko. Magkano nakuha mo sa lalaking yun ha? Ibigay mo sa akin yan. Nanlaki ang mga mata ni Odette. Pera to para sa operasyon ni Jojo. Hindi mo to makukuha, Bricks. Hindi. Sumugod si Bricks at dinaganan si Odette sa sofa. Ang mga kamay nito ay tila bakal na humahawak sa kanyang mga pulso. Ang hininga nito ay nakakasulasok. Jojo. Puro na lang Jojo, yung kapatid mong inatupag mo. Paano naman ako ha? Hindi mo ba ako mahal? Kung mahal mo ako, ibibigay mong perang yan sa akin. Mahal? Ito ang tawag mo sa pagmamahal, Bricks. Ang saktan mo ako at pagnakawan. Umiiyak na sigaw ni Odette. Sa kabila ng takot, nagkaroon siya ng lakas ng loob.
Sinipa niya ng buong lakas ang sikmura ni Briggs. Daing ang pinakawala ng lalaki. Mabilis na tumayo si Odette, kinuha ang bag niya at hindi na lumingon pa. Mabilis siyang tumakbo palayo sa apartment niya habang mahigpit na nakahawak sa tseke ng pera na magsasalba sa buhay ng kapatid niya. Kapag bumalik ka pa, Odette, pagsisisihan mo to! Sigaw ni Briggs mula sa loob. Pero hindi na niya ito pinakinggan. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa terminal. Sumakay ng taxi at dumiretso sa ospital. Ang bawat minutong nasa loob siya ng sasakyan ay puno ng kaba. Paano kung pumasok si Briggs sa bahay nila? Paano kung maghanap ito ng gulo? Pero ang mas mahalaga, ang kapatid niyang si Jojo. Pagdating sa ospital, diretso siya sa room 402. Pagbukas ng pinto, naabutan niya si Jojo na maputla. Nakakabit ang mga tubo sa ilong at braso nito. Ang tanging tunog ay ang beep-beep ng heart monitor. Lumapit si Odette at hinawakan ang kamay ng kapatid. Jojo, nandito na ako. Bulong niya habang pilit na pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. May pera na tayo. Hindi ka na mahihirapan. Gagaling ka na. Tinitigan niyang natutulog na kapatid. At doon unti-unting bumalik sa isip niya ang mukha ni Briggs. Ang dating kasintahan na pilit siyang ikinukulong sa buhay nito kahit na matagal na silang tapos. Hindi naman magulo ang relasyon nila ni Briggs. Masaya sila noon, maayos at mahal na mahal siya. Pero simula nang mamatay ang anak nito sa ibang babae, ay siya na ang pinahirapan. Siyang sinisisi kahit siya nang niloko nito dahil nagawa nitong bumuntis ng iba. Isa lamang ang naiisip ni Odette. Kailangan niyang makahanap ng ibang trabaho at matutuluyan dahil ayaw na niyang makita pa si Briggs. Sabi nila, kapag malas ka, sadyang tatamaan ka ng kidlat kahit nasa loob ka ng bahay. Ganito ang nararamdaman ni Odette habang naglalakad sa ilalim ng matirik na araw. Ubos na ang swelas ng kanyang tsinelas, tuyo na ang kanyang lalamunan, at ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang kanyang ganda na parang lantang pechay na sa pagod. Maghapong nag-apply si Odette sa mga fast food chains, malls, at kahit nga sa mga car wash. Pero ang laging sagot sa kanya, "We will call you." Sa loob-loob ni Odette, alam niya ang ibig sabihin nun ay, asa ka pati. Lord, kahit tagahugas na lang ng plato sa karinderya, papatusin ko na. Huwag lang akong balikan ng buwisit na Bricks na yon. Bulong niya habang bitbit ang kanyang bag na puro gusot na resume ang laman. Dahil wala na siyang matuluyan, pansamantala siyang nakituloy sa kaibigan niyang si Marites, na true to her name ay ang source ng lahat ng balita at trabaho sa kantong yon. Odette, gaga ka! Bakit ngayon ka lang? Bungad ni Marites habang nagpapaypay ng dyaryo sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Kanina pa kita hinahanap. May nahanap kasi akong racket para sa'yo. Stay in na maid. Malaki ang sahod, libre ang pagkain at balita ko, gwapo raw ang amo mo. Pero, medyo eccentric. Eccentric? Ano yun? Mahilig sa ubas? Tanong ni Odette habang hinuhubad ang tsinelas. Tanga! Eccentric ibig sabihin may sariling mundo, parang may sayad ng kaunti pero bilyonaryo. Oh, eto yung address. Sa Forbes Park yan, te. Bongga ka talaga. Baka dito mo mahanap ang forever mo. Sabi ni Marites, sabay abot ng isang pirasong papel. Tiningnan ni Odette ang address. Parang pamilyar ang subdivision pero dahil nga desperado ng magkaroon ng trabaho at ng matutuluyan para makaiwas kay Briggs, hindi na siya nag-isip pa. Sige, lalakasan ko na lang ang loob ko basta may pambili ako ng prutas para kay Jojo, go na ako. Kinabukasan, bitbit ang kanyang gamit na nakalagay sa isang malaking lumang bag at isang mineral water dahil nilakad lamang niya ito papasok roon. Narating ni Odette ang gate ng mansyon. Teka, parang nakita ko na tong gate na to ha. Isip ni Odette. Pero baka coincidence lang. Marami namang mansyon na ganito kaganda sa mundo eh. Pinatuloy siya ng isang matandang mayordoma na ang pangalan ay Aling Toyang.
Ikaw ba yung bagong katulong na pinadala ni Marites? Abay, halika, pasok. Kanina pa naghihintay ang senyorito. Gusto niya ng mainit na kape, pero ayaw niya ng matamis. Ayaw niya rin ng mapait. Gusto niya yung tamang-tama lang na parang pag-ibig. Ha? May kape po bang ganon, Aling Toyang? Timplang charot, ganon? Biro ni Odette pero seryoso ang mukha ng mayordoma. Nako, huwag kang sasagot-sagot ng ganyan sa senyorito. Baka sipain ka palabas. Halika na sa kwarto niya. Habang umaakyat sa grand staircase, kinakabahan si Odette. Ang bawat hakbang niya ay tila nagbabalik ng alaala ng gabing ibinenta niya ang kanyang puri pero tinulugan lang siya nito. Pagdating sa tapat ng pinto. Ang pinto. Ang malaking pinto. Pumasok ka na. Utos ni Aling Toyang. Dahan-dahang binuksan ni Odette ang pinto at doon, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy pa. Sa gitna ng higanting kama, may isang tumpok ng kumot na gumagalaw. Senyorito, nandito na po yung bagong katulong. Tawag ni Aling Toyang bago mabilis na lumabas ng kwarto, tila ayaw madamay sa kung anong mangyayari. Dahan-dahan na sumilip ang isang gulugulong buhok mula sa kumot. Pagkatapos ay ang mga matang mukhang hindi pa naghihilamos ng 3 araw. Nalaglag ang panga ni Odette. Ang backpack na hawak niya ay bumagsak sa sahig. Ikaw? Sabay nilang sigaw. Si Valerius, ang lalaking bumili sa puri niya. Ang lalaking dinrawingan niya ng bigote at sungay sa mukha gamit ang permanent marker nung isang gabi. At mukhang hindi pa rin nabubura ng maayos ang drawing nito sa noo niya. May bakas pa ng maliit na sungay sa kanang bahagi ng kanyang kilay. Ikaw? Ang babaeng marker? Sigaw ni Valerius habang mabilis na naupo. Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka ba? Ibabalik mo ba ang 5 milyon? Kapal mo? Anong magnanakaw? Magtatrabaho ako rito. At anong babaeng marker? Ang ganda-ganda ng pangalan ko eh. Odette? Bulyaw ni Odette. Nakalimutan ata niya na aplikante siya para maging maid. At teka, bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Wala ka bang balak maligo? Bilyonaryo ka pero mukha kang tambay sa kanto. Tumayo si Valerius. Suot ang pamilyar na butas-butas na boxer shorts. Hoy, Odette. Sa mansyong to ako ang batas. At bakit mo ako dinrawingan sa mukha, ha? Alam mo bang 3 araw kong kinukus gusto ng Scotch Brite? Matik na akong mawalan ng balat. Eh bakit mo kasi ako tinulugan? Binayaran mo ako ng 5 milyon para panoorin kang humilik? Nakaka-insulto kaya yun sa ganda ko. Akala ko ba spicy night? Bakit naging sleepy night? Naglakad si Valerius palapit kay Odette habang kinakamot ang likod nito. Sabi ko naman sa'yo nun, pagod ako. At saka bakit bang ingay mo, ha? Kaya ako nga binayaran ng malaking agency para kumuha ng tahimik na maid tapos ikaw ang ipapadala. Aba, malay ko ba na ikaw ang amo rito? Kung alam ko nang na ikaw, pinili ko na lang magtinda ng kwek-kwek habang buhay. Napatigil si Valerius. Tiningnan niya si Odette mula ulo hanggang paa. Teka, kwek-kwek? Marunong kang gumawa ng kulay orange na itlog? Oo, bakit? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Valerius. Ang galit na mukha ay naging parang bata na nakakita ng candy. Seryoso? Yung may masarap na suka na maraming sibuyas at sili? Expert ako doon. Bakit? Umupo si Valerio sa gilid ng kama at nag-isip. Sige, papayag na ako maging maid kita. Pero hindi lang maid. Ikaw ang magiging tagaluto ng street foods ko rito, ha? Gusto ko nun eh, pero ayaw kong bilan ni Aling Toyang dahil marumi raw yun. Tagaluto? Maid ang inaplayan ko rito, Valerius. Ayaw mo? O sige, tatawag na lang ako ng pulis. Sasabihin ko, pinasok mo ang kwarto ko nung isang gabi at ninakawan ako ng dignidad. Hamon ni Valerius habang nakangisi ng nakakaloko. Dignidad? May ganun ka ba? Asar ni Odette pero naisip niya si Jojo. Naisip niya ang ospital. Naisip niya ang 5 milyong utang na loob niya sa lalaking ito. Huminga ng malalim si Odette. Fine. Magtatrabaho ako rito. Pero wag mong asahan na magiging mabait na maid ako sa'yo. At maligo ka nga.
May lumang medyas ka. Aba, Aling Toyang, tawag ni Valerius. Ipakita mo sa babaeng to ang kwarto niya at siguraduhin mong malayo sa kwarto ko. Baka drawingan na naman ako nito habang tulog ako eh. Habang hinihila ni Aling Toyang si Odette palabas, lumingon pa ang dalagat, binilatan pa ang bilyonaryong tambay. Napailing-iling na lamang si Valerius dahil mukhang magiging magulo na ang buhay niya. Kinagabihan, abalang-abala si Odette sa paglilinis ng dambuhalang sala. Pero ang totoo, mas abala siya sa pagrereklamo. Grabe, sa laki ng bahay na to. Isang linggo yata bago ko matapos tong isang pader. Reklamo niya habang may hawak na feather duster. Bigla namang bumaba si Valerius sa hagdan. Ngayon medyo maayos ng itsura niya. Nakasuot na siya ng malinis na t-shirt pero nakayapak pa rin. Hoy Odette, gutom na ako. Nasaan ang kwek-kwek ko? Utos nito. Gabi na, Valerius. Saan ako kukuha ng itlog ng pugo ngayon? Bumili ka. May driver naman tayo sa labas oh. Tsaka kung gusto mo gamitin mo yung sports car ko. Basta bumalik ka rito na bitbit ang kwek-kwek. Kung hindi, bawas ang sweldo mo. Sports car? Baka mabangga ko yun. Mas mahal pa ang pangarap ko sa kwek-kwek kaysa dyan sa kotse na yun. Kaya sige na. Sigaw ni Valerius bago humilata sa sofa at nagsimula ng manood ng cartoons. Ang isang linggo ni Odette sa mansyon ni Valerius ay talaga namang mga aso't pusa sila dahil madalas silang mag-away at magbungangaan. Pero inaamin ni Valerius na simula nang dumating sa bahay niya si Odette ay nagbago din ang buhay niya. Kung dati palagi silang tulog at walang ginagawa sa buhay, heto siya't parang aso na sunod ng sunod kay Odette para pagtripan lamang niya ito. Kung hindi sila nag-aagawan ng remote ng TV dahil gusto ni Odette manood ng serye, habang gusto naman ni Valerius ng cartoons, nag-aaway sila dahil sa ulam. Minsan nilagyan ni Odette ng maraming sili ang sinigang ni Valerius bilang ganti sa pag-utos nito sa kanya na linisin ang swimming pool gamit ang toothbrush. Ang ending, sabay silang uminom ng isang galong tubig habang nagmumurahan. Hoy Odette, magbihis ka. Sasama ka sa akin sa opisina. Utos ni Valerius, isang Lunes ng umaga. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Pero ang buhok ay parang dinaanan pa rin ng buhawi dahil gulo-gulo ito at may kahabaan na. Ano? Maid mo ako? Hindi ako sekretary. Bakit ako sasama sa kumpanya mo? Ano gagawin ko doon? Magbenta ng kwek-kwek sa boardroom? Irap ni Odette habang nagwawalis. Marami akong paperworks at dahil mabilis kang magsulat at masipag ka, minsan ikaw ang gagawa ng mga encoding. Bilisan mo na. Kung hindi, bawas ang sweldo. Walang nagawa si Odette kundi ang sumunod. Akala niya kapag nasa opisina, magiging huwarang boss si Valerius. Pero pagdating nila sa office ng Valerius Global Holdings, laking gulat na lang ni Odette nang makapasok ay humiga agad si Valerius sa mahabang leather sofa. Oh, ito ang mga files. I-encode mo yan sa system. Tapos itong mga folders, i-organize mo by date. Antok na sabi ni Valerio sabay yakap sa isang unan na nakatago sa ilalim ng desk. Teka Valerius, trabaho mo to eh. Bakit ako ang gagawa? Ang tanging sagot ni Valerius dahil tulog na ito agad. Buwisit na tambay na to ah. Kahit saan tulog ang inaatupag. Bulong ni Odette. Pero dahil kailangan niya ng trabaho, naupo siya sa swivel chair at nagsimula ng mag-type. Maghapon siyang nagtrabaho habang ang amo niya ay mahimbing na nananaginip. Paminsan-minsan ay naglalaway pa sa mamahaling sofa. Bandang 3:00 ng hapon, naramdaman ni Odette ang tawag ng kalikasan. Lumabas siya ng opisina para magbanyo. Habang naghuhugas siya ng kamay sa tapat ng salamin, pumasok ang isang grupo ng 5 babaeng empleyado. Lahat sila'y naka-heavy makeup, maikli ang palda at amoy matapang na pabango. Hindi nila napansin si Odette na nasa loob ng cubicle nung una, kaya dire-diretso ang kanilang tsismisan. Girl, nakita niyo ba yung kasama ni Sir Valerius kanina? Yung girl na mukhang galing sa palengke? Sabi ng isang naka-red lipstick habang nagre-retouch. Oo, my God, ang cheap ng suot ha. Mukhang basahan na pinilit maging damit. Balita ko yaya lang daw yan sa mansyon. Bakit dinala rito? Baka naman special service ni Sir, di kaya? Tawa pa ng isa. Kadiri, sa gwapo ni Sir Valerius papatol siya sa mukhang kwek-kwek vendor.
Baka naman kinuha lang para tagamasahe ng paa niya habang natutulog siya. Filingero masyado, nakaupo pa sa chair ni sir. Hindi na nakapagpigil pa si Odette. Sinipa niya ang pinto ng cubicle ng malakas. Lahat ng babae napatalon sa gulat. Lumabas si Odette na nakataas ang kilay at nakapamewang. Oh, ba't tumigil kayo? Ituloy niyo yung kwento tungkol sa kwek-kwek vendor. Masarap yun eh. Lalo na yung maraming sili. Parang yung mga tapas ng dila niyo. Matapang na sabi ni Odette. Excuse me? Who are you to talk to us like that? Mataray na sabi ng leader nila. Ako? Ako lang namang tinawag yung chief. Nakasalukuyang gumagawa ng trabaho ng boss niyo dahil tulog siya. At FYI, mas mabuti ng mukhang galing sa palengke kaysa mukhang galing sa punerarya sa kapal ng foundation niyo. Banat ni Odette. You bitch! Sigaw ng isa at takbang susugurin si Odette. Anong karapatan mong insultuhin kami? Maid ka lang. Maid man ako sa paningin niyo. Tao ako sa paningin ng Diyos. Kayo, mukha kayong coloring book na hindi natapos. Dahil sa pikon, nagsenyasan ng 5. Akmang susugurin na si Odette ng sabay-sabay nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. What are you doing here? Isang malamig at baritonong boses ang umalingaw-ngaw. Napatigil ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng mga babaeng empleyado nang makita si Valerius na nakatayo sa pinto. Pero hindi ito ang Valerius na kilala ni Odette. Walang gulo ang buhok. Walang bahid ng antok sa mga mata. Ang kanyang tindig ay tuwid at mukhang seryoso. At ang aura niya ay naglalabas ng otoridad na nakakakilabot. Ito ang CEO Valerius, na hindi pa niya nakikita sa mansyon. Kaya naman hindi mapigilan ni Odette na mapanganga habang nakatingin sa amo niya. Sir Valerius, itong babaeng to po kasi ininsulto kami. Sumbong nung leader ng mga nagpapakyut. Hindi sila tiningnan ni Valerius. Ang kanyang mga mata ay diretso lang kay Odette na ngayon ay medyo gulo na ang buhok sa pakikipagtalo. Get out, all of you. Utos ni Valerius sa mga empleyado. And go to HR. You're all suspended for a week for gossiping during office hours. I don't pay you to become commentators in the restroom. But sir, I said out! Mabilis na nagpulasan ng mga babae at halos madapa sa takot. Naiwan si Odette at Valerio sa loob ng banyo. Napalunok si Odette. Ngayon lang niya nakitang ganito kaseryoso ang lalaking to. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Pinagtanggol ko lang ang sarili ko, no? Matapang pa rin nasabi ni Odette pero ang totoo kinakabahan siya. Lumapit si Valerius kay Odette. Sobrang lapit na naaamoy na ni Odette ang mamahaling pabango nito. Sabi ko, mag-encode ka. Hindi makipagsabunutan ka rito sa banyo. Tapos mo na ba yung mga files? Muntik na, kung hindi lang ako naiihi. Aasarin na nga sana ni Odette si Valerius. Sasabihin niya na sanang, wow, nagising na ang Sleeping Beauty. Pero bago pa siya nakapagsalita, biglang nag-vibrate ang phone niya sa loob ng bulsa niya. Kinuha ni Odette ang phone. Isang unregistered number. Hello? Hello? Is this Miss Odette? This is St. Jude Hospital. Emergency po tungkol sa pasyenteng si Jojo Vergiano. Nagkaroon po siya ng komplikasyon sa kanyang vitals. Kailangan po namin kayo rito ngayon din. Biglang nawala ng kulay ang mukha ni Odette. Nabitawan niya ang kanyang panyo. Ang tapang na ipinakita niya kanina sa banyo ay biglang naglaho. Napalitan ng matinding takot na tila bahihimatayin siya. Jojo! Bulong niya. Ang kanyang kamay nagsimula ng manginig. Napansin ni Valerius ang biglang pagbabago ng emosyon ni Odette. Ang seryosong mukha niya ay napalitan na ng pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Odette. Odette? Hey, what happened? Hindi makapagsalita si Odette. Tumingin siya kay Valerius. Ang kanyang mga matay puno na ng luha na handa ng pumatak. Nang mga sandaling yon, hindi na mahalaga ang kahit na ano. Ang tanging alam niya lang ay kailangan siya ng kapatid niya. Valerius, si Jojo sa hospital. Ang tanging nasabi ni Odette bago siya tuluyang humagulhol sa dibdib ng lalaking inakala niyang walang pakialam. Hinawakan ni Valerius ang kanyang kamay ng mahigpit. Let's go. Gamitin natin ang sports car ko. In 15 minutes nandun na tayo. Totoo nga, na 15 minutos lamang ay nakarating na sila sa ospital. Takbo rito, takbo ron ng mga nurse. Pero para kay Odette, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Miss,
Veridiano, we need to operate on Jojo immediately. Nagkaroon ng rupture ang kanyang internal organs dahil sa komplikasyon. Every second counts. Seryosong pahayag ng doktor. At halos matumbas si Odette kung hindi lang siya nasalo ni Valerius. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ballpen para pirmahan ang consent form. Gawin niyo po ang lahat, please. Iligtas niyo po yung kapatid ko. Pagkaalis ng mga medical team, kasama ang stretcher ni Jojo, naiwan sina Odette at Valerius sa waiting area. Ang katahimikan sa pagitan ay nakakabingi. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at hikbi ni Odette ang naririnig. Naupo sila sa isang sulok. Inabutan ni Valerius si Odette ng isang bote ng tubig at panyo. Inumin mo to. Hindi makakatulong kay Jojo kung mahihimatay ka rito. Salamat. Mahinang sagot ni Odette. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Bakit ba ganito, Valerius? Akala ko okay na. Akala ko dahil may pera na para sa operasyon, magiging maayos na yung lahat. Bakit parang lagi may humahabol sa aming kamalasan? Tumingin si Valerio sa malayo. Ang kanyang seryosong aura kanina sa opisina ay naroon pa rin, pero may halong lambot na ngayon lang nakita ni Odette. Odette, life is like a blueprint. Minsan kahit gaano kaganda ang plano mo, may mga structural defects pa rin na hindi mo inaasahan. Ang mahalaga, hindi ka bumibitaw sa pundasyon. Napatitig si Odette sa lalaki. Ang lalim mo pala magsalita kapag hindi ka natutulog. Ba't ka ba ganyan? Bakit kailangan magpanggap na tambay at tamad? Samantalang ang galing-galing mo naman palang CEO. Buntong hininga ang pinakawalan ni Valerius. Dahil ang pagiging CEO nakakasuffocate, Odette. Everyone wants something from me. My board members want my money, my employee want my approval, and my grandmother wants my freedom. Kapag natutulog ako, kapag nagpapanggap ako na walang kwenta, doon ko lang nararamdaman na walang nag-e-expect sa akin ng kahit ano. I can just be me. Pero bakit ako? Tanong ni Odette. Ang boses ay puno ng pagtataka. Bakit mo ako hinayaang manatili sa tabi mo? Bakit mo ako binayaran ng 5 bilyon para lang panoorin kang humilik? Pwede ka namang kumuha ng mas maganda, mas edukada at mas tahimik na babae. Dahan-dahang humarap si Valerius kay Odette. Ang distansya sa pagitan nila ay naglalaho. Sa unang pagkakataon, tinitigan siya ni Valerius ng matagal. Hindi bilang isang maid. Hindi bilang isang kwek-kwek vendor. Kundi bilang isang babae. Nung gabi na pumasok ka sa kwarto ko, I was ready to kick you out. Pag-amin ni Valerius, ang boses ay naging paos. But I saw your eyes that night. Puno ng takot pero puno rin ng determinasyon. You were willing to sell your soul for someone you love. People like me don't get to see that often. We see greed, we see lust, but you were purely desperation and love. Hinawakan ni Valerius ang kamay ni Odette. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kakaibang kuryente sa dalaga. And when you drew those horns on my face, I actually laughed when I woke up. You were the only person who treated me like a human being and not a bank account. Odette, the truth is, I kept you around because you're the only thing that's real in this fake world. You made me want to stay awake. Napatigil ang paghinga ni Odette. Ang pag-amin ni Valerius ay mas matindi pa sa anumang kape na tinitimpla niya rito. Valerius, anong ibig mong sabihin? I mean, I think I'm starting to like the noise you make. Bulong ni Valerius at saka unti-unting inilapit ang kanyang mukha kay Odette. Sa mga sandaling yon, tila nawala sa isip niya na nasa ospital sila. Nawala ang takot niya sa lahat ng problemang kinakaharap niya. At ang tanging nararamdaman ni Odette ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang labi, isang tunog ng maiingay na heels ang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital kung nasaan sila. Valerius? Oh my God, is that really you? Sabay na napalingon sina Odette at Valerius. Nakatayo sa dulo ng pasilyo ang babaeng tila lumabas mula sa cover ng Vogue. Naka-white designer suit ito.
May dalang Hermes na bag. At ang kagandahan nito ay nakakasilaw. Isang kagandahang nagpatulala sa mga pasyente na naroon. Ang kanyang kutis ay porselana at ang bawat kilos ay puno ng sopistikasyon. Naramdaman ni Odette ang biglang paninigas ng katawan ni Valerius. Ang kamay nito na kanina lang ay mahigpit na humahawak sa kanya, dahan-dahang lumuwag. "Uh, Victoria?" Utal na sabi ni Valerius. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang nakikita ni Odette ngayon ay isang lalaking parang nakakita ng multo mula sa madilim na nakaraan. I thought you were in New York. What are you doing here?" Tanong ni Valerius. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi malamang dahilan. Ngumiti ang babaeng nagngangalang Victoria. Lumapit ito na parang walang pakialam na humalik sa pisngi ni Valerius. Bago binaling ang tingin kay Odette. "I came back for you, darling. And for our engagement party, of course." Malambing na sabi ni Victoria. "And who is this? Is this the new hospital staff? Why is she holding your hand?" Tumingin si Odette kay Valerius. Naghihintay ng sagot, pero si Valerius ay nakatulala lang kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, gulat at isang emosyong hindi mabasa ni Odette. Ang puso ni Odette ay biglang may kumurot. Ang engagement party na binanggit ng babae ay parang isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang maikling panaginip. "Valerius?" Tawag ni Odette, pero hindi siya nilingon ng lalaki. Hindi makagalaw si Odette habang pinapanood si Valerius. Ang lalaking kanina lang ay tila handang itaya ang mundo para sa kanya, na dahan-dahang bumibitaw sa kanyang kamay. Odette, just wait here. Mag-uusap lang kami." Mahinang sabi ni Valerius. Ang boses nito ay walang sigla. Wala na rin ang emosyon na nakita ni Odette kanina. Ang mga emosyon ng taong nangungulila. Ang emosyon nito ngayon ay blanko. Hindi na nakasagot si Odette. Tiningnan na lang niya ang likod ni Valerius habang sumusunod ito kay Victoria, habang papalayo naman si Valerius ay parang pinipigarin ang puso niya. Bigla na lamang pumatak ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Odette. Akala niya magiging masaya na siya. Ang akala niya ay natagpuan na niya ang lalaking magbibigay ng totoong pagmamahal sa kanya, ngunit hindi pa talaga. Dinala ni Valerio si Victoria sa pinakasulok ng hospital parking lot. Malayo ito sa mga mata ng mga tao. Pagkadating doon, marahas na hinarap ni Valerius ang babae. Ang kanyang mga matay nag-aapoy na sa galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. "Anong ginagawa mo rito, Victoria? Bakit ka bumalik?" Singhal ni Valerius. Ngumiti si Victoria, isang iting mapang-asar habang sumasandal sa kanyang puting sports car. "Oh, is this how you greet your fiancé, Val? I missed you. Bakit parang nakakita ka ng multo?" "Fiancé? You gotta be kidding me. Wala na tayong relasyon simula ng gabing iniwan mo ko matapos mong makuha lahat ng shares na kailangan mo sa kumpanya ni Papa." Sagot ni Valerius. Ang kanyang mga kamaoy nakakuyom na sa panggigigil. "Well, business is business, darling." Kalmadong sagot ni Victoria habang tinitingnan ang kanyang bagong manicured na kuko. "Ginawa ko lang ang kailangan ko para sa career ko. Pero ngayon, tapos na ang trabaho ko sa New York. I'm back for the real prize." "At ikaw yun, Valerius. Ang lolo mo ang tumawag sa akin. She wants the merger to happen. She wants us to get married next month." Isang mapait na tawang pinakawalan ni Valerius. "Married? Matapos mo akong gamitin? Matapos mong gawing miserable ang buhay ko? Alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Bakit mas gusto ko pang matulog at magmukhang basura sa kalsada kaysa harapin ang mundo? Dahil sa iyo, Victoria. Dalipin ang mukha mo sa akin ang lahat ng tao ay may presyo. At ang pagmamahal ay isang transaksyon lang." "Oh, stop being so dramatic." Bulyaw ni Victoria na wala na rin ang kanyang poise. "Naging miserable ka dahil mahina ka because you couldn't handle the pressure of being betrayed. At sino yung babaeng yun sa loob? Siya ba ang pinalit mo sa akin? Isang dukha? Isang maid?" "Huwag mong madamay-damay si Odette dito." Duro ni Valerius. "Dahil ang dukha na tinatawag mo, siya lang ang nakakita sa akin bilang tao. Hindi siya tumingin sa laman ng bank account ko. Hindi siya tumingin sa shares ko. She treated me like a real person. Something you never did." "Real person?" Valerius gising. Lumapit si Victoria at hinawakan ng kwelyo ng suot ni Valerius.
Binayaran mo siya ng 5 milyon, di ba? I know everything. Binili mo lang siya. Anong pinagkaiba nun sa transaksyon? She is staying because you're paying for her brother's operation. She's just another gold digger in a cheaper dress. Natigilan si Valerios. Ang salita ni Victoria ay parang laso na unti-unting pumapasok sa kanyang isip. No, Odette is different. Mahina ang depensa ni Valerius pero may bahid na pag-aalinlangan. Oh, is she? Tanungin mo siya, Bal. Kung wala kang pera, mananatili ba siya sa tabi mo? Kung hindi mo babayaran ng ospital na to, kakausapin ka pa ba niya? Tumawa si Victoria, isang tawa na punong-puno ng pangungutya. Bumalik ka na sa realidad. You are Valerius Global Holdings. You belong to me, to the board, and to your grandmother. Hayaan mo ng babaeng yun sa putikan kung saan siya nanggaling. Marahas na itinulak ni Valerius ang kamay ni Victoria. Hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang manggagamit na gaya mo. Oh, we'll see about that. Malamig na banta ni Victoria. Tomorrow, your grandmother will be at the mansion. At kapag nalaman niyang may pinatira kang bayaran sa bahay mo, sisiguraduhin kong pati ang kapatid ng babaeng yon itatapon palabas ng ospital na to. You know I can do it, Valerius. I have the connections. Naiwan si Valerius sa gitna ng parking lot, hinihingal at galit at takot. Ang kanyang mundo'y nagsisimula ng magkaroon ng kulay dahil kay Odette, pero bigla na lang gumuho. Ang multo ng kanyang nakaraan ay narito na para sirain ang kaligayahan niya. Ngunit ngayon ay may magagawa siya. May kakayahan siyang baguhin ang lahat at sisiguraduhin niyang hindi madadamay si Odette. Habang pabalik si Valerius sa loob ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila ba may dalang tone-toneladang bigat. Nakita niya si Odette na nakaupo pa rin sa bench, nakatitig sa pinto ng operating room. Ang kanyang itsura ay napakapayapa pero puno ng lungkot. Tumayo si Odette nang makita siya. Valerius, okay ka lang? Anong sabi niya? Sino ba siya? Tumingin si Valerius kay Odette. Gusto niyang sabihin ng totoo. Gusto niyang sabihin na si Victoria ang dahilan kung bakit siya nawasak noon. Pero naalala niya ang banta ni Victoria, ang kapatid ni Odette, ang operasyon ni Jojo. She's a business partner. Pagsisinungaling ni Valerius, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Odette. Business partner? Pero bakit parang nakakita ka ng multo kanina? At bakit? Ano yung engagement party na sinasabi niya? Tanong ni Odette, ang boses ay nagsisimula ng manginig dahil hindi niya alam kung bakit nagsisinungaling si Valerius sa kanya. Alam niya, kitang-kita niya sa mga mata nito. Huwag mo naman ang isipin yun, Odette. Ang mahalaga si Jojo. Mabilis na pag-iwas ni Valerius. Napansin ni Odette ang lamig sa boses ni Valerius. Ang init na naramdaman niya kanina nung nahawakan nito ang kamay niya ay biglang naglaho. Para itong may pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Valerius, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Hindi nakasagot si Valerius. Biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. The surgery is done. Bungad ng doktor. Parehong napalingon ang dalawa. Ikaw, kamusta po yung kapatid ko? Mabilis na tanong ni Odette. Well, the operation is a success. But he's still in a critical condition right now. We need to monitor him for the next 24 hours and there's a problem with the insurance and the additional deposits. Nagkaroon po ng hold sa account na ginamit niyo. Napatingin si Odette kay Valerius. Ang account ni Valerius ay naka-hold. Sa di kalayuan nakita ni Valerius si Victoria na nakatayo sa dulo ng pasilyo. May hawak na phone at nakangisi ng nakakaloko. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ang tunog ng wiper at ang malalim na paghinga ni Valerius ang maririnig. Nang makarating sila sa mansyon, hindi bumukas ng kusa gaya ng dati. Humintiw si Valerius at bumusina ng paulit-ulit, pero nanatiling nakasarado ang bakal na gate. Ano to? Baka tayo bumukas? Iritableng tanong ni Valerius. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa intercom, habang si Odette ay nakamasid mula sa loob habang kinakabahan. Maya-maya lumabas si Aling Toyang mula sa maliit na pinto sa gilid, pero hindi ito lumapit para magbukas. Namumula ang mga mata ng mayordoma at tila kanina pa umiiyak. Aling Toyang?
Buksan mo 'to, ano ba nangyayari?" Sigaw ni Valerius. "Senyorito, patawad po." Hikbi ni Aling Toyang sa likod ng gate. "Dumating po ang abuela ninyo. Kanina kasama si Ma'am Victoria. Ipinag-utos ng senyora na palitan lahat ng lock ng mansyon at bawal po kayo pumasok hanggat kasama niyo ang babaeng bayaran na tinutukoy nila." Naniga si Valerio sa kinatatayuan niya. "Ano? Bahay ko 'to eh. Ako nagbayad sa inyo. At akin ang lahat ng narito." "Patawad po, pero hawak na abuela ninyo ang titulo ng lupang ito, senyorito. Sabi niya, kung gusto niyo raw pong bumalik, iwan niyo muna ang basurang kasama niyo at humingi ng tawad kay Victoria." Dagdag ni Aling Toyang bago mabilis na tumalikod at pumasok sa loob. Tila takot na makita ng CCTV na kinakausap ang amo. Bumalik si Valerio sa loob ng sasakyan. Marahas na isinara ang pinto at pinaghahampas ang manibela. Buwisit! Buwisit na buhay to. Si Odette na kanina pa nagtitimpi ay hindi na nakapagpigil. "Valerius, ano ba talagang nangyayari? Sino ba talaga si Victoria at bakit tinawag akong basura at bayaran ng lola mo? Bakit pati ikaw? Hindi makakapasok dito sa sarili mong bahay." "Hindi mo naiintindihan, Odette. Magulo to." Sigaw ni Valerius. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at frustration. "Paanong hindi ko maiintindihan kung hindi mo ipapaliwanag sa akin? Isang linggo na akong nakikitira sa'yo rito. Akala ko aso't pusa lang tayo pero nakikita kong totoong ikaw, pero ngayon biglang may lilitaw na Victoria tapos ngayon wala tayong matutuluyan? Valerius, ano ba ako sa'yo? Kasama ba ako sa script ng teleserye nyo?" "Shut up, Odette! Nakakarindi na!" "Huwag mo akong pagsabihan ng shut up, ha? Dahil sa'yo nanganib ang buhay ng kapatid ko. Dahil sa'yo tinatawag ako ng kung ano-ano ng mga tao. Sabihin mo sa akin ang totoo. Fiancé mo ba talagang ahas na yon?" Biglang itinigil ni Valerius ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinarap niya si Odette. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pag-akyat baba. "Oo, fiancé ko siya. Oo, tamang sabihing ipinagkasundo kami ng pamilya namin para sa isang merger." Pag-amin ni Valerius. "Pero iniwan niya ako noon, Odette. Ginamit niya ako para makuha ang shares ni Papa. Tapos nung nakuha na niya ang gusto niya, itinapon niya ako na parang basura. Kaya ako naging ganito. Kaya ako madalas natambay. Dahil ayoko na maging parte ng mundong pilit ko kung kinokontrol." Napatahimik si Odette. Nakita niya ang luhang pumapatak sa mga mata ni Valerius. Ang lalaking akala niyang walang pakialam sa mundo ay wasak na wasak pala sa loob. At ang 5 milyon, dagdag ni Valerius, mas mahina na ang boses. "Ang lola ko, akala niya binili lang kita para maging laruan ko. Akala niya isa kang hamak na bayaran dahil nalaman niya ang tungkol sa gabing yun. Victoria told her everything, twisting the truth para magmukha kang masamang tao." Huminga ng malalim si Odette. Nawala ang galit niya. Napalitan ng matinding awa at lungkot. Inabot niya ang kamay ni Valerius at marahan itong pinisil. "Hindi mo naman kailangang dumaan dito mag-isa, Valerius." Bulong ni Odette. "Pero hindi rin tayo pwedeng manatili rito sa gilid ng kalsada habang pinagtitinginan ng mga dumadaan." "Saan tayo pupunta?" Tanong ni Valerius, tila isang batang naghahanap ng kalinga ng isang ina. Ngayon, para siyang isang batang naliligaw sa dilim. Tumingin si Odette sa labas ng bintana. "Sa apartment ko. Sa eskinita kung saan ako nanggaling." Ano? Pero sabi mo may bricks dun. Delikado." "Wala na si Bricks doon, Valerius. Nung tumawag ako kay Marites kanina, nabalitaan ko dinala na siya sa presinto dahil sa panggugulo sa kanto. At saka mas delikado kung mananatili tayo rito nang walang matutuluyan. Doon kahit maliit, kahit mainit, kahit amoy tuyo ang paligid. Doon, walang lola na magpapalaya sa'yo at walang Victoria na manghuhusga sa'yo." Napilitan si Valerius. Pinaandar niya ang kanyang mamahaling sports car. Patungo sa lugar na kailanman hindi niya inakalang mapupuntahan niya. Ang squatters area sa Tondo. Pagdating nila sa kanto, pinagtitinginan ng sasakyan ni Valerius. Ang mga tambay na nakahubad baro ay napatigil sa pag-inom, habang ang mga bata ay hinahawakan ng makintab na pintura ng kotse. Iiwan ko ba ito rito? Baka pagbalik ko 4 na bato na lang ang nakakabit sa mga gulong nito, ha?" Kaba ni Valerius habang bumababa. "Naku, huwag kang mag-alala. Kilala ko rito eh. Ako ang reyna ng kwek-kwek, remember?" Biro ni Odette para pagaanin ang kalooban ng lalaki.
Pumasok sila sa makitid na eskinita. Kailangang tumagilid ni Valerius dahil sa kanyang malapad na balikat, habang si Odette naman ay bihasang-bihasa sa pag-iwas sa kanal at nakasampay na labada. Pagbukas ng pinto ng maliit na apartment ni Odette, bumungad ang isang maliit na sala na may electric fan na maingay at isang lumang sofa na may mga butas. Ayan, welcome to my mansion, senyorito, sabi ni Odette habang binubuksan ang ilang ilaw na medyo kumukurap-kurap pa. Tumingin si Valerio sa paligid. Napakasikip, napakainit. Pero sa unang pagkakataon sa buong araw, nakahinga siya ng maluwag. Naupo siya sa sofa at naramdaman niya ang paglubog nito. Odette, tawag ni Valerius. Oh, um, salamat ah. At sorry. Dahil sa akin nadamay ka pa sa gulo ng pamilya ko. Lumapit si Odette at inabutan si Valerius ng isang baso ng tubig na kinuha niya sa gripo. Nako, wala yon. Isipin mo na lang pansamantala lang to. Dito matututunan mong maging totoong tambay. Nang walang bilyonaryong lola na mangingialam sa'yo. Biro pa ni Odette kahit na nag-aalala siya kung paano sila ngayon. Ngumiti si Valerius. Isang totoong ngiti. I think I can handle this. Basta ba may quick-quick bukas ng umaga. Aba, abusado to ah. Tawa ni Odette. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng maliit na apartment ni Odette ay tila isang alarm clock na nagpapaalala kay Valerius na wala na siya sa malambot niyang kama sa mansyon. Masakit ang likod niya dahil sa sofa at amoy ng kwek-kwek na niluluto ni Odette sa labas ang gumising sa kanya. Kailangan niyang gumalaw. Hindi pwedeng habang buhay silang magtago sa eskinita, lalo na't naka-freeze ang lahat ng kanyang assets dahil sa utos ng kanyang abuela at sa manipulasyon ni Victoria. Agad na nakipagkita si Valerio sa kaisa-isa niyang pinagkakatiwala ang kaibigang si Marco. Isang hotel tycoon na dati niyang ka-business partner. Nagkita sila sa isang coffee shop. Valpre, ano nangyari sa'yo? Mukha kang pulubi. Biro ni Marco nang makita niya ang gusot na suot ni Valerius. Tigilan mo ako, Marco. I'm in deep trouble. Abuela froze everything and I don't even have a single centavo for a decent meal. Let alone a place to stay with someone I care about. Seryosong sabi ni Valerius. Napatigil si Marco. The Iron Lady is back, ha? At balita ko, bumalik na rin si Victoria. Pero sige, dahil malaki ang utang na loob ko sa'yo nung tinulungan mo ang resort project ko, I'll give you a presidential suite sa isa sa mga hotels ko. No records, no name. Under my personal account. Pero Val, mag-ingat ka ha. Victoria is playing dirty. Salamat Marco. I owe you one. Habang abala si Valerius, si Odette naman ay halos maglupasay na sa tapat ng billing counter ng hospital. Maayos na kasi ang kalagayan ni Jojo. Gising na ito at nakakausap. Pero ang balitang natanggap niya ay parang panibagong bangungot sa kanya. Ma'am, pasensya na po. Ang account holder na si Mr. Valerius ay nag-issue ng stop payment. At ang account ay naka-freeze. Kung hindi po mababayaran ng balance ngayong hapon, mapipilitan kaming itigil ang maintenance medications ng kapatid niyo. Paliwanag ng cashier. Pero ma'am, kailangan niyo ng kapatid ko. Parang awa niyo naman na po. Pagsusumama ni Odette, ang luhay mabilis na pumatak. Bakit ba ganito? Valerius, nasan ka na? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Full payment, credit card number, Marcos Santillan's name. Use this authorization letter. Lumingon si Odette at nakita si Valerius. Bagamat simple ang suot, hindi mo talaga iisipin na wala na itong pera. Pero nagtaka si Odette kung saan ba nito kinuhang pera na pinambayad. Inayos ni Valerius ang lahat ng bills, pati ang advance deposit para sa isang linggo na. Valerius! Napayakap si Odette sa kanya ng mahigpit. Akala ko iniwan mo na kami. Akala ko dahil wala ka rin pera. Shh, Odette. Sabi ko naman sa'yo hindi kita pababayaan, di ba? Hindi. Bulong ni Valerius habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Pagod na pagod ang dalawa nang makarating sila sa hotel suite na ibinigay ni Marco. Pagpasok pa lang, bumungad ng napakagandang hotel suite na ngayon labang napasukan ni Odette. Malambot na carpet, city view at isang kama na parang ulap sa lambot. Inilapag ni Valerius ang susi sa lamesa at huminga ito ng malalim. Dito na muna tayo. Ligtas tayo rito. Naupo si Odette sa sofa.
nakatingin sa labas ng bintana kung saan kumukuti-kutita pang mga ilaw ng Maynila. Valerius, bakit mo ginagawa to? Nawala na sa'yo ang lahat, ang mansyon mo, ang pera mo, ang tiwala ng lola mo. Lahat yun dahil sa akin. Lumapit si Valerius at lumuhod sa harap ni Odette. Hinawakan ng magkabilang kamay nito. Mali ka, Odette. Hindi dahil sa'yo kaya nawala ang lahat. Dahil sa kanila. Nalaman ko kung ano ang totoong mahalaga. Sabi ni Valerius, ang kanyang mga matay nagniningning sa saya. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Ikaw ang nagpakita sa akin at nagpatunay sa akin na pwede akong maging tao na hindi kailangang gamitin. Ikaw ang tanging tao na hindi ako nakita para sa pera. Ikaw ang tanging babae na totoong nag-aalala sa akin kaya naman hindi ko hahayaan na mahirapan ka o makita kang umiiyak. Valerius, I love you, Odette. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil ikaw ang nagparamdam sa akin na buhay ako. Na hindi ko kailangang matulog para lang makatakas sa totoong realidad na may mga taong tulad ni Victoria. Hindi na nakapagsalita pa si Odette. Hinila niya ang kwelyo ni Valerius at idinikit ang kanyang mga labi sa labi nito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangungulila at wagas na pagmamahal. Ito ang kanilang first kiss. Isang halik na tila nagsabing kahit anong bagyo ang dumating, mananatili silang magkasama. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay pinagdikit nila ang kanilang mga noo, hinihingal pero nakangiti ng totoo. Mahal din kita, Valerius. Kahit mukha kang tambay, kahit bilyonaryo ka o kahit wala kang pera, mahal kita. Bulong ni Odette. 2 buwan na ang lumipas, simula ng talikuran ni Valerius ang marangyang buhay mayaman. Sa loob ng 2 buwang yon, ang dating bilyonaryo ay naranasan ng mamuhay ng simple lamang. Marami siyang natutunan sa buhay. Mahirap man pero napakasaya niya. Dahil nga naka-freeze pa ang kanyang bank account, hindi siya sumuko. Gamit ang kanyang talino at arkitektura at disenyo, kumuha siya ng mga freelance projects online. Para kay Valerius, ito ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Wala siyang suot na mamahaling relo, pero hawak niya ang kanyang oras. Wala siyang suot na mamahaling suit, pero ramdam niya ang init ng pagmamahal ni Odette. At higit sa lahat, maayos na ang kalagayan ni Jojo. Nakakalakad na ito at madalas siyang kumakain silang 3 sa maliit nilang hapagkainan ng magkakasama. Val, sigurado ka bang okay ka lang dito? Baka namimiss mo na yung aircon sa mansyon. Biro ni Odette habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Valerius matapos itong mag-deliver. Niyakap ni Valerius si Odette mula sa bewang nito at mas lalong isiniksik ang muka sa maimpis na tiyan. Odette, sa mansyon natutulog lang ako para hindi ko maramdaman ng lungkot. Dito kahit puyat ako sa trabaho, gising na gising ang puso ko dahil sa'yo. I've never felt more alive. Habang payapa ang buhay ni Valerius, isang matandang babae ang prenting nakaupo at walang bahid na kagalakan ng muka. Sa opisina ni Doña Esperanza, ang lola ni Valerius, nakatayo si Victoria na pulang-pulang mukha sa galit. Doña Esperanza, tingnan niyo po ang apo niyo, sigaw ni Victoria habang hinagis ang mga litrato sa mesa. Nagdi-deliver ng pagkain sa kanto. Nakatira sa isang pipitsuging hotel na pag-aari ng kaibigan niya. Sinisira niya ang pangalan ng pamilya niyo dahil sa babaeng yan. Kailangan na nating ipahiya ang Odette na yan sa publiko para bumalik na si Valerius sa akin. Tahimik lang ang matanda. Isinuot ang kanyang salamin at isa-isang tiningnan ang mga litrato. Sa unang litrato nakita niya si Valerius na tumatawa habang sinusubuan ng kwek-kwek ni Odette. Sa pangalawa nakita niya ang apo na kalaro si Jojo sa tapat ng isang sari-sari store. Sa pangatlo nakita niya si Valerius na mahimbing na natutulog sa balikat ni Odette sa loob ng isang jeepney. Napatitig ang matanda sa mga larawan. Sa loob ng 30 taon, ngayon lamang niya nakitang ganito ang ngiti ni Valerius. Hindi ito ang pilit ng ngiti sa mga business gala. Ito ang ngiti ng isang taong malaya at masaya. Victoria, mahinang tawag ng matanda. Pinaimbestigahan ko rin ang mga ginawa mo sa New York. Biglang natigilan si Victoria. Namutla ang kanyang muka. Nalaman ko ang tungkol sa paglustay mo ng mga pondo ni Valerius noon. Nalaman ko rin na ikaw ang nag-utos sa bangko na i-freeze ang accounts para lamang mamatay ang bata sa ospital at mapilitan si Valerius na lumapit sa iyo. Pagpapatuloy ng matanda.
Akala ko ay ikaw ang makakapagpaayos sa apo ko. Pero ikaw pala ang sumisira sa kanya. Lola, nagkakamali po kayo. Ginawa ko lang yun para sa atin. Enough! Sigaw ni Doña Esperanza. Get out of my office, Victoria. And don't ever set foot in any properties owned by Globals again. You are blacklisted in this industry. Haharapin mo ang mga kasong isasampa ko laban sa'yo. Humahagulhol na kinakaladkad ng mga guards si Victoria palabas, habang ang matanda'y naiwang nakatingin sa huling litrato ni Valerios. Isang litrato kung saan mukha itong payapa habang hawak ang kamay ni Odette. Isang gabi, nakatanggap ng tawag si Valerios mula kay Aling Toyang. Sinabi nito na ang kanyang abuela ay nasa isang pribadong function room sa hotel ni Marco at gustong makipagkita sa kanila ni Odette. Val, Natatakot ako, bulong ni Odette habang suot ang simpleng puting dress. Baka paghiwalayin tayo ng lola mo. Hindi ko hayang mangyari yun, Odette. Kung kailangan nating tumakbo muli, gagawin natin yun. Pangako ni Valerios, kahit naramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok nila sa function room, ang tensyon ay halos nakakasakal. Nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa si Doña Esperanza, nakasuot ng itim na terno, hawak ang kanyang tungkod na gawa sa kahoy. Napaka-intimidating ng kanyang presensya. Maupo kayo. Utos ng matanda. Walang imik na naupo sina Valerios at Odette. Hinawakan ni Valerios ang kamay ni Odette sa ilalim ng lamesa. Pilit na pinapakalma ang kasintahan. Valerios, panimula ng matanda. Alam mo ang rules ng pamilyang ito. Hindi tayo nakikihalo sa mga taong walang kinalaman sa ating estado. Ang ginawa mo ay isang malaking kahihiyan. Lola, kung ang pagpili sa kaligayahan ko ay kahihiyan para sa inyo, handa akong maging kahiyahiya habang buhay. Matapang na sagot ni Valerios. Di ko iiwan si Odette. Kahit bawiin niyo pa ang lahat, mananatili ako sa kanya. Tumingin ang matanda kay Odette. At ikaw, Odette, magkano ang kailangan mo para iwan ang apo ko? 10 milyon? 20? Tumayo si Odette. Diretsong tinitigan ng matanda na kahit nanginginig ang tuhod. Doña Esperanza, kahit 1 bilyon pang ibigay niyo, hindi ko ipagpapalit ang lalaking nagturo sa akin na hindi lahat ng mayaman ay masama. Mahal ko po si Valerios. Hindi dahil sa kayamanan niya, kundi dahil sa pagiging mabuting tao niya na may gininto ang puso. Natahimik ang buong silid. Biglang binitawan ni Doña Esperanza ang kanyang tungkod at tumawa ng mahina. Sa wakas, sabi ng matanda habang pinupunasan ng isang maliit na luha sa sulok ng kanyang mata. Sa wakas, may nakatapat na din sa katagasan ng ulo ng apo kong ito. Nagulat ang dalawa. Lola? Valerios apo, patawarin mo ako. Malambing na sabi ng matanda. Nabulag ako ni Victoria. Akala ko ay masamang impluensya ni Odette para sa'yo. Pero nang makita ko mga litrato mo na tumatawa sa simpleng buhay na ito, na-realize ko na sa loob ng maraming taon, naging masamang lola ako. I imprisoned you in a world of gold, not realizing you were suffocating. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Odette. Odette, salamat sa pagmamahal mo sa apo ko. Salamat sa pagtuturo sa kanya kung paano gisingin ang kanyang sarili mula sa isang mahabang panaginip. Tanggap ko kayo. At ang operasyon ni Jojo, I will make sure he gets the best post-operation care in the world. Halos maiyak si Odette sa sinabi ng matanda at hindi na nga napigilan ng mga pahagulgol ng malakas. Niyakap naman siya ng matanda at pinatahan habang si Valerios ay nakangiti sa kanyang lola at kitang-kita ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Matapos ang tagpong iyon, muling lumipas ang 1 buwan. Naibalik ang lahat kay Valerios. Ang kumpanya, kayamanan, mansyon, assets, ang lahat ng hawak ni Victoria. At si Victoria ay tuluyan ng nawala sa eksena, naharap sa maraming kaso ng fraud at estafa. Ang abuela naman ay laging kasama ni Jojo sa maraming bagay. Tinuturuan itong maglaro ng chess sa garden. Ito ang naging kasama ng matanda kaya naman hindi na naiwang malungkot at nag-iisang matanda. Para na rin daw makapagsulo na ang dalawa. Sa gitna ng kasiyahan,
Nakatayo sina Valerius at Odette sa balkonahe. Kakatapos lang ng welcome party at pag-anunsyo sa relasyon nila sa lahat. Sandaling tinakasan ng maingay at magulong party dahil sa nais ni Odette makausap ng masinsina ng lalaking bumago sa buhay niya. Architect Valerius Global? Gising ka pa ba? Biro ni Odette dahil nakahiga si Valerius sa balikat ni Odette. Gising na gising, Mrs. Global to be. Sagot ni Valerius sabay halik sa noo ng dalaga. Hindi na ako muling matutulog sa gitna ng pagtatalik natin, pangako ko yan. Dagdag pa nito, sabay naman mas nanlaki ang mga mata ni Odette. Sira ulo to ha, bastos ka. Tawa ni Odette habang namumulang magkabilang pisngi. Bastos, sa asawa ko naman ah. Nakangising hirit ni Valerius sabay yakap ng mas mahigpit sa bewang ni Odette. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa liig ng dalaga na nagpasinghap naman kay Odette dahil sa kiliti. Hoy, Valerius, hindi pa tayo kasal ha? Nag-propose ka pa lang kagabi kaya huwag ka masyadong mabilis dyan. Saway naman ni Odette pero hindi naman siya kumakawala sa yakap. Hinahaplos pa niya ang buhok ni Valerius. Kaya nga sabi ko, tubi pa lang, di ba? Pero huwag kang magalala, misis ko. Pagkatapos ng kasal, magpapagawa ko ng kwarto na di tayo maririnig sa labas kung paano ako babawi sa'yo. Biro muli ni Valerius. Loko, edi sumakit naman ang likod natin nun. Architect ka ba talaga? O sadyang tamad ka lang mag-isip ng design? Tawa ni Odette. Napatigil sa pagtawa si Odette at tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Valerius. Wala na ang lamig at kawalan ng gana na nakikita niya noong unang gabi sa mansyon. Ang nakikita niya ngayon ay ang lalaking handang bumuo ng pangarap kasama siya. Alam mo, Val, salamat. Bulong ni Odette. Para naman saan? Dahil kahit inakala mong bayaran ako noon, hindi mo ako itinuring na basura. At salamat kasi hinayaan mong maging parte ka sa puso ko. Ngumiti si Valerius, yung ngiting abot hanggang mata na siya lang ang nakakakita. Salamat din, Odette. Dahil sa'yo nalaman ko na ang 5 milyon pala ay maliit na halaga lang para mahanap ang isang tulad mo. You're my best investment and I'm never letting you go. Dahan-dahang inilapit ni Valerius ang kanyang muka. Sa pagkakataong ito, malugod na rin na tinanggap ni Odette ang halik na yon. Wala nang pag-aalangan o hiyaan, bagkus ay mas pinulupot ni Odette ang braso niya sa batok nito at mas pinaliman pa ang halik nila. Wala nang pakialam kung hinahanap ba sila o may makakita sa kanilang dalawa dahil ang mahalaga ngayon ay ang isa't isa. Nang maghiwalay ang labi nila, sabay pa silang natawa, ngunit binigyan pa rin ng mumunting halik. I love you, my kwek-kwek queen. Huling bulong ni Valerius bago muling idinikit ang kanyang labi sa labi ni Odette. Mas matagal, mas masuyo, at mas puno ng pangako. I love you too. Sagot ni Odette sa pagitan ng kanilang halik. Dear listeners, dito na po nagtatapos ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-iibigan ni Odette at ni Valerius. Salamat po sa inyong pagsuporta at pakikinig. Abangan nyo ang susunod na kwento sa series na ito na pinamagatang Ang Lalaking Naging Parausan na sinulat ni Claxine. Dito lamang yan sa kwentong CJ yan. Kita-kits sa susunod na kwento. Paalam!